Sinamantala rin ng mga gustong mag-relax ngayong holiday break ang preskong hangin at magandang tanawin sa ilang parke sa Maynila. Nakatutok si Mav Gonzalez. Di gaya nung nakaraang Pasko, maaraw ngayon sa Luneta Park sa Maynila pero kokonti pa ang namamasyal. Kaya solong-solo ng mga nagpicture taking ang mga display. Pati ang monumento ni Rizal na puno pa rin ng mga bulaklak pagkatapos ng Rizal Day celebration kahapon. Karamihan sa mga nakausap namin, bumisita mula sa mga probinsya. Gaya ni Jello na first time sa Luneta at bakasyon en grande bago matapos ang taon. Galing pa akong Buskalan kasi naglaon yun, tapos nag-side trip na lang ako dito before going back to Cebu. Maganda pala dito, rich in history talaga and culture ng Pilipinas. Dahil maraming displays, tuwang-tuwa ang mga bata na namamasyal. Masaya naman. Ano na po mga nagawa niyo ngayon? Picture-picture lang kami nung kay Dumbanda kay Rizal. Pwede mag-picnic dito, pero wala pang tao kaninang hapon, di gaya nung mga nakaraang taon na halos wala ka ng maupuan sa damuhan. Isa pang pasyalan sa Maynila na hindi pa gaano dinadagsa ng tao ang Arroceros Forest Park na kalapit lang ng Manila City Hall. Tinaguri ang last lang ng Metro Manila itong mahigit 2 ektaryang parke. Pero hindi lang mga puno ang makikita mo rito dahil dito naman sa kabilang banda ay may view ka ng Pasig River. At lahat ng ito ay ma-e-enjoy mo ng libre. Si Patrick, araw-araw raw dumadaan dito mula nang madiskubre ang Arroceros. Bakit New Year's Eve nandito kayo? Gusto ko mag-relax. Ayan, mag-isip-isip kung ano po yung magiging plan for the next year. Bukod sa preskong hangin, meron din ditong fountain, meditation area, koi pond at picture-perfect walkways na patok sa mga nagde-date. Bukas sa parke mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. 24/7 naman pwede puntahan ang parke sa labas na may fountain din at view ng Metropolitan Theater. Paalala sa mga bibisita sa mga parke, clean as you go. Pero kung bawal mag-iwan ng basura sa mga parke, ang mga namamasyal dito, meron naman daw mga gustong iwan na sa 2024. Maliban sa problema, syempre yung mga negative vibes. Yung failure, tapos yung sobrang struggle, yung anxiety, then yung family problem. Nasa online business po kami kaya sobrang dami po talagang rejection din po yung naano namin. Tapos problema din po talaga. So iiwan na po namin sa 2024. Mas positive outlook na sa 2025. Yes po. Parang love life. Iwanan mo na siya. Iwanan natin. Parang ganun lang. Tapos yung mga taong walang silbi sa buhay. Yan lang po. Hindi natin sila pangalanan. Yeah. Wala naman po. Happy ang life ni Mama. Happy life naman po. Tapos, wish good health po for everybody and peace. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pakiusap ng Bureau of Immigration sa mga dayuhang POGO worker na narito pa sa bansa, voluntaryo nang umalis para hindi ma-blacklist at ma-deport. Huling araw na ngayon ng kusa nilang pag-alis sa bansa at hindi na raw ito palalawigin pa. Nakatutok si Jonathan Andal. Humabol sa December 31 deadline ang mga banyagang POGO worker na ito. Hanggang ngayong araw na lang kasi ang ibinigay sa kanilang palugit ng gobyerno para umalis ng Pilipinas. Wala na pong extension, no extensions for this deadline. Anyone who will be left in the country after the December 31 deadline will be blacklisted and deported from the Philippines. In the past few days po, may mga na-monitor tayo ng mga ganito big groups of foreign nationals that were leaving, used to be working in online gaming companies. And siguro ngayon, yung last day, siguro a few thousand na lang yung natitira. Sabi ng immigration, pwedeng bumalik ng Pilipinas ang mga banyagang POGO worker kung voluntaryo silang umalis ng bansa at sa legal na POGO nagtrabaho. So kung meron po silang rason, meron silang legitimate reasons to come back to the Philippines, kagaya po ng ibang naririnig natin na meron ng mga pamilya dito sa Pilipinas, then they may do so po. Maaari po silang i-consider pagbalik po dito sa Pilipinas dahil hindi sila blacklisted. Noong December 15, pakanselado ang lahat ng lisensya ng mga POGO. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, meron pa ring patagong nagpapatakbo ng mga POGO na anilay mga small scale o maliliit ang operasyon. Kaya pagpasok ng Enero, balik na ulit ang PAOK sa pangre-raid. Isa sa uunahin, mga POGO na nagtatago umano sa mga resort, batay sa nakarating na sumbong sa PAOK. Minsan uupahan nila yung buong resort. Operan sila ng malaking amount, yung may-ari.
at uupahan nila ng 6 months hanggang 1 year. Oo, yan ang mga nasa priority list natin. May natanggap din daw silang mga sumbong mula sa mga opisyal ng gobyerno sa mga probinsya na may napansin umanong indikasyon ng pogo sa kanilang lugar. Meron sa North, meron din dito sa Region 4A. Kasi nakakakita sila ng mga daladalang isang truck na computer, may mga gamits, tapos may mga cables, tapos ang pinalalabas sa kanila is magtatayo ng mga call centers, pero actually wala namang pinapakita mga permit. So nagtatanong sa atin yung mga local government officials kung paano ang dapat gawin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sama-sama na ang mga magkakaibigan at magkakaanak para sa malamig na pagsalubong ng bagong taon sa City of Pines. Ang sitwasyon doon, alamin natin sa live na pagtutok ni EJ Gomez. EJ. Emil, papalapit na nga tayo sa opisyal na pagpasok ng taong 2025 at dito sa Baguio City ngayong madilim na at tila mas lumalamig pa, mas ramdam ang excitement sa mga kapuso nating makikiisa sa pagsalubong sa bagong taon dito sa Summer Capital of the Philippines. Ngayong bispiras ng bagong taon, mas dagsa ang mga turista sa Baguio City. Halos mapuno na ang karamihan sa mga hotel at transit homes sa syudad ayon sa Baguio City Tourism Office. We've seen full capacity for many of this. Ang total capacity natin siguro for one night for all of these accommodation establishments can reach up to 80,000. Sa forecast ng Baguio LGU, aabot sa hanggang 15 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City ngayong huling araw ng 2024. Mula pa kagabi, buhay na buhay rin ang mga kalsada sa Central Business District ng Baguio City. May mga nag-shopping, nagmuni-muni, bonding with family and friends, at food trip. Para sa marami, di raw kumpleto ang Baguio experience kung hindi dadayo rito sa night market. Malaki raw ang natitipid ng mga mamimili dahil sa mga murang paninda. Ang dagdag kita naman ng mga tindero-tindera, aabot daw sa triple o higit pa tuwing holiday season. For my own, I have 2 jackets and 1 trouser. And her 2 jackets, about 1,000 pesos. Panalo tayo sa quality. Ngayon lang po kami makakabawi ng benta namin. Maraming bisita ngayon mula nung Christmas hanggang ngayong New Year. Sa ngayon, wala pa namang naitalang major incidents kaugnay ng paputok ayon sa Disaster Risk Management Office. We have, I think, mga 3 or 5 na firecracker-related na incidences, no? But so far, it's a general peaceful one. So basically, wala pa naman tayong heavy incident na narespondehan. Kaninang hapon, nagkaroon ng ceremonial destruction ng Baguio City Police Office sa mga nakumpiska nitong mga paputok na aabot sa halos 5,000. Higit 150 rito ay pawang mga improvised na mga boga. Pinakita natin na masisira ang mga ito para ma-discourage yung mga ating mga kababayan. Isinasagawa naman ang iba pang paghahanda para sa inaabangang 2025 countdown sa Baguio City. Emil, ayon sa Baguio City Police, aabot sa 800 ang bilang ng mga PNP personnel na nakadeploy sa buong syudad para mapanatili ang kaayusan sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, wala pa man ang inaabangang fireworks display ng Baguio City. Nako, maingay na rito sa Rose Garden sa may Burnham Park, no? Kasi naman, nagsimula na itong DJ party, no? Diyan yan sa likod ko at yung mga bata, ilan sa mga bakasyonista ay talagang hataw sa pagsayaw. At syempre, may mga nakita na rin tayong nag-iingay, no, gamit ang kani-kanilang mga turotot. Maligayang bagong taon po, no, para sa ating mga kapuso at sa inyo dyan sa studio. Emil? Sa ngalan ni Ma'am Vicky, Happy New Year. Maraming salamat. EJ Gomez. Dagsana rin ang mga pinili namang mag-New Year sa isla ng Boracay at nakatutok doon live si John Sala ng GMA Regional TV. John! Vicky, ilang oras nga bagong pagsalubong sa bagong taon ay patuloy na dumarami ang mga turista dito sa beachfront ng Boracay. Karamihan sa kanila ay naghahanap na ng perfect spot para mamaya sa year-end party at syempre para ma-enjoy ang engranding fireworks display mamaya.
Bukod sa crystal clear water at world-class sunset, pamoso rin bilang New Year's Eve destination ang isla ng Boracay. Kahit may mga pagkakataong kumukulimlim, dagsa pa rin ang mga turista ngayong bispiras ng bagong taon. Si Jonathan, itunuturing na something new ang pagsalubong ng bagong taon sa Boracay. Para may iba naman sa city, at least sa beach tayo, tapos may mga fireworks along the beach. First time ding mag-New Year sa isla ang Norwegian na si Tyra at Briton na si Imre. I chose it because of the beach. It looks so nice and the fireworks and it's a pretty good hostel here. We're gonna go back to the hotel just to get some rest and we're gonna come back here to celebrate with everyone. 11 establishmento at hotels ang mangunguna sa engranding fireworks display mamaya sa New Year's Eve countdown sa beachfront area. Ayon sa LGU, mas pinaganda at pinalevel up ang aktibidad ngayong taon. Family getaway naman kung may tuturing ng mga kaanak ni Michelle ang kanilang pagpunta sa Boracay, lalo na't paborito umano ng mga bata ang isla. Everything we need is here na. So food, like hotels and activities for kids and adults as well. Pinapayagan ng mga establishmento na magsagawa ng New Year's Eve party, ngunit pinagbabawalan ng mga ito na lumampas sa kanilang area at mag-extend sa beachfront area. 10 hanggang 11,000 ang inaasang tourist arrivals ng LGU ngayong araw. Mas marami kung ikukumpara sa 8 hanggang 9,000 noong mga nakaraang araw. Maigpit din ang ipinapatupad na seguridad sa mga pantalan. May mga kanya-kanya po tayong lanes para po sa mga bisita para po mas lalo po natin silang mas efficient po yung flow ng bisita para hindi po sila magkagulo. Tapos sa security naman sir is may mga composite teams naman po tayo dito sir, na compose po ng PNP, PCG, Maritime, Philippine Army para in case po na kailangan ng assistant ng ating mga bisita. Vicky, kaninang alas 5 ng hapon ay nagsagawa ng send-off ceremony ang law enforcement agencies, responders at volunteers para sa kanilang mga own spots or area dito sa isla ng Boracay. At mamayang alas 9 nga hanggang 12:30 bukas ng madaling araw ay naka-heightened alert ang Interagency Task Force dito sa isla ng Boracay. Vicky. Maraming salamat at Happy New Year sa iyo, John Sala ng GMA Regional TV. At Chika Minute na mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong huling araw ng 2024, walang iba kundi ang gaganap bilang si Sugar Hermoso sa upcoming series na My Ilonggo Girl, si Ara San Agustin. Ara! Thank you po, Miss Vicky! At good evening mga kapuso! Muling yayanigin ng GMA ang panonood ng mga kapuso sa line-up ng naglalakihang serye for 2025. Silipin yan sa chika ni Lars Santiago. Anak ka ng lugar na ito at ikaw ang magmamana sa lupa ng pamilya mo. Sa January 6, makikipagbardagulan sa mga kalaban ang mga batang Riles na pinagbibidahan ni Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Birria at Antonio Vinzon. Ako sa tatay! Maaksyong ipapakita ng Riles Boys ang kanilang lakas at tapang sa kwentong magpapakita kung paanong lumalaban sa buhay ang mga taong dahop at inaapi. Usually gano'n naman, di ba, Tito Lar, pag meron kang pinaghirapan, proud kang i-present sa ibang tao, and yun yung pakiramdam ko ngayon sa mga batang Riles. Hindi naman mapipigil ang tambalan ni Lolong at ng dambuhalang buhayang si Dakila sa paglaban para ipagtanggol ang mga tao ng bayan ng tumahan mula sa panggigipit at paninikil ng mga mayayaman at makapangyarihan. It's an honor na mapagkatiwalaan po ng another franchise, di ba? Na season 2 na siya at muling gawin to. Magkamukhang magkamukha pero hindi kambal. Yan naman ang dalawang karakter na ginagampanan ni Jillian Ward sa light comedy drama series na May Ilonggo Girl. Pagkaraan ng mahigit 2 taon ng pagpapaiyak sa mga manonood sa abot kamay na pangarap, bagong putahe naman ang ihahandog ni Jill sa bago niyang serye bilang si Natata at Venice.
Ibang-iba po yung kinalakihan nila, ibang-iba po yung personalities nila. So yun po yung medyo challenging po for me kasi sa isang taping day kukuhanan po dalawang characters. Hindi po siya magkakahiwalay na taping days. Kumbaga po ang gagawin habang nagsushoot po, magka-cut, tas magpapalit po talaga ako ng itsura ko. For today's video Maaaliw rin ang mga kapuso sa nakatutuwang pagganap ni Herlyn Budol sa bago niyang rom-com na Binibining Marikit. Pangako ni Herlyn, ibang-iba ang makikita ng mga manonood sa kanya bilang si Ikit. Kung ano man po yung kulang. Malapit na ring mapanood ang dalawa pang madramang serye sa GMA Afternoon Prime, ang Prinsesa ng City Jail na pinagbibidahan ni na Sofia Pablo at Allen Ansay with Beauty Gonzales and Dennis Laurel. Trust me, anak. I'm a doctor. At ang Mommy Dearest na pinangungunahan naman ni na Camille Prats, Katrina Halili at Shane Sava. Hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Ang kapangyarihan ni Terra at ang pinakaaabangang kapuso telefantasya na Encantadia Chronicles Sangre. Mapapanood na rin sa 2025. Muli na namang dadalhin ang serye ang mga manunood sa kamanghamanghang mundo ng Encantadia at masasaksihan ang naiibang tagisan ng mga kapangyarihan at lakas. Mga pangunahing bituin sa Sangre, sina Bianca Umali, Faith Da Silva, Angel Guardian at Kelvin Miranda. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Tila patikim sa magiging pista ng Jesus Nazareno 2025 ang isinagawang Walk of Thanksgiving kanina po sa Quiapo, Maynila dahil sa dami ng mga deboto. Libo-libo ang dumalo kanina madaling araw kahit maulan ang panahon. Pagkatapos ng misa, inilabas ang imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno sakay ng dilaw na karosa at inikot sa mga kalsada ng Luzon. Maraming deboto ang naghagis ng tuwalya at panyo sa prosesyon para maipunas sa imahen. Nakabalik sa Quiapo Church ang imahen pasado alas 2 ng madaling araw kung saan nagkaroon ng fireworks display. Ngayong taon, muling sinubok ng iba't ibang kalamidad ang tibay at katatagan ng mga Pilipino. Pero sa gitna ng lahat ng unos, laging nakaagapay ang GMA Kapuso Foundation sa paghahatid ng tulong. Kaya bago magtapos ang taon, magbalik na lang tayo sa mga naging proyekto ng Kapuso Foundation. Sa unang buwan ng taong 2024, matinding hamon ang hinarap ng ating mga magsasaka dahil sa El Nino. Ang GMA Kapuso Foundation agad na mahagi ng relief goods sa mga magsasakang naapektuhan ng tagtuyot. Walang patid rin ang ating pagtulong tuwing may mga bagyo sa bansa. Gaya ng bagyong Aghon na nanalasa sa probinsya ng Quezon, bagyong Karina at Enteng na nagpalubog sa Metro Manila at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Sa tulong ng Office of Civil Defense, lumipad tayo sakay ng C-130 para maghatid ng relief goods sa Batanes na napuruhan ng Super Typhoon Julian. Sakay ng presidential chopper, napuntahan natin ang mga na-isolate na lugar sa Camarines Sur at Albay nang manalasa ang bagyong Christine. Kabi-kabila rin ang ating relief operation at feeding program noong kasagsagan ng bagyong Leon, Marce at Nika sa Cagayan Valley at Aurora. Pati sa Catanduanes na hinagupit na Super Typhoon Pepito. Andyan kayo, tumutulong palagi sa amin. Salamat po talaga sa inyo. Nakaagapay rin tayo sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon, African Swine Fever sa Batangas, oil spill sa Bataan at Cavite, at mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo. Sa kabuuan, mahigit 306,900 na individual ang natulungan sa ating Operation Bayanihan, katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Nakapagpatayo rin tayo ng Kapuso School sa Mangkayan at Bugyas sa Benguet. Bagong pag-asa rin ang hatid ng ating Silong Kapuso Project sa Batanes. Nagsimula na rin ipatayo ang Kapuso Tulay
sa Oriental Mindoro. Kumpletong gamit pang eskwela at hygiene kits naman ang hatid natin sa 60,000 na estudyante sa 25 probinsya. Ipinagamot din natin ang mga pasyenteng may iba't ibang kondisyon at nagsagawa ng mga medical mission at surgical outreach program. Namahagi rin tayo ng mga wheelchair, arm and hand prosthesis at eyeglasses. May libreng postiso din handog ng ating Ngiting Kapuso Project. Sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project, 5,952 blood bag ang ating nalikom. Naging matagumpay rin ang ating taunang celebrity ukay-ukay sa Noel Bazaar. Kaya lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng donors, sponsors, partners at volunteers na nakiisa sa aming misyon. Sa 2025, asahan po ninyo sa buong puso pa ring paglilingkod ng GMA Kapuso Foundation sa mga nangangailangan. Manigong bagong taon sa ating lahat.